Ginawa ko ang lahat para maging mabuting asawa kay Gabriel. I want his attention, his affection, and his love that a husband could provide. Ano bang masama sa asawang naghahangad ng pagmamahal sa kanyang asawa? I never thought that our marriage was not like the marriage that I dreamed. Paano ko ilalaban ang karapatan ko bilang asawa kung meron na siyang minamahal na iba? Handa ba akong magpaubaya o ilalaban ko kung ano ang akin? Magandang araw, Angels! Isang series story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na sana ay magbigay inspirasyon at kilig sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay paki-like po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. What are you doing here again, Ashley? Malakas na boses ang nag-echo sa buong mansyon. Hey, Gabriel, you don't have to shout, you know. I'm just 10 meters away from you. The lady with a soft voice said. Ano bang ibinabalik-balik mo rito sa bahay ko, ha? Ilang beses na kitang naabutan dito. At kung hindi man ay nababanggit sa akin ng mga maids. Napahilot pa ito sa magkabilang sentido. Remember, Gabriel, we need a closure before we get married. Sabi pa ng dalaga at tuluyang lumapit sa lalaki. We don't need it, Ashley. Ikaw lang. Ikaw lang ang may gusto sa lahat ng to. Marriage. Ayan, ibibigay ko na sa iyo ang apelyido ko. Pero hindi ang closure na gusto mo. Dahil pagkatapos nating ikasal, hanggang doon na lang yun. At huwag mong asahan na kasama doon ang pagmamahal ko. Diretsyong sabi ni Gabriel sa kanya habang nakatingin sa kanyang mga mata. Hindi naman ako humiling na mahalin mo ako, Gabriel. Closure lang ang gusto ko para kahit papano ay maging komportable tayo sa isa't isa. Nakatungong sabi ni Ashley. Tumigil ka, ano ba? How many times do I have to tell you? We don't need that closure that you wanted. Bakit akala mo ba pagkatapos ng kasal ay magiging maayos na sa akin yon? Let's see, Ashley. Let's see. Matapos sabihin ng binata iyon ay tuluyan na itong umalis sa sala, kung saan sila nagkasagutan ng dalaga. Pabagsak naman na naupo si Ashley sa sofa, habang nakakuyom ang mga kamay at pinipigilan ng pagluha. Gabriel's point of view. Yes, Dad. Don't worry. I'm on my way. Napabuntong hininga na lamang ako matapos ang pag-uusap namin ni Dad sa CP. Tumingin muna ako sa babaeng nasa kanan ko para tignan sandali ang babaeng bumubuo lagi sa araw ko, si Cindy. Nakatulog ito habang papauwi kami sa unit niya matapos naming pumunta sa park. Nang makarating kami sa tapat ng building ng kondo niya, ay kahit ayaw ko itong gisingin ay wala naman akong magagawa. Dahil nagmamadali ako. Hey Cindy, wake up. Tinapik ko siya at mahinang tinawag ang pangalan niya. Nagising naman siya sa mahina kong tapik sa kanyang pisngi. Tumingin naman ito sandali sa paligid at napagtantong nasa tapat na kami ng kondo ng building niya. I'm sorry to disturb your sleep, Cindy, but my dad called. He wants me to attend an urgent meeting with him. So as long as I want to drop you in your unit, I can't. Malungkot kong sinabi. Hinalikan niya ako sa kanang pisngi ko na dahilan ng pagbilis ng tibok ng puso ko. It's okay, Gabriel. Being always there for me is already a big thing for me. Okay, gotta go. Take care. Pagbaba ni Cindy, binuksan niya naman ang backseat para kunin si Gray. She gave me one last look before she mouthed goodbye. I smiled and nodded in return. Pinanood ko siya habang hawak-hawak ang tali ni Gray at naglalakad na sila papasok sa loob ng condo building. Hindi na rin ako nagtagal at pinatakbo ko na ulit ang sasakyan ko. Ayokong bumaba ng sasakyan pagkarating ko sa tapat ng company namin at saktong tumatawag na naman si Daddy. Hindi ko na ito pinansin pa at nagpatuloy na sa pagpasok sa loob. Tsak natatanungin lamang ako noon kung nasaan ako. Bumati agad ang gwardiya sa akin nang makita ko
at nginitian ko naman ito pabalik. Binati rin ako ng mga empleyado namin sa lobby nang makita nila akong naglalakad papunta sa elevator. Pagdating ko sa 14th floor, ay agad akong nagdire-diretso nang pumunta sa conference room, kung saan ginaganap ang urgent meetings kagaya ngayon. Pagbukas ko ng pinto ay naroon na ang mga stockholders, at mukhang ako na lang ang hinihintay. Sorry everyone, I came from somewhere. That's why I'm a little bit late. Katwiran ko sa kanila. Tumango naman ang mga stockholders at hindi na nagkomento pa. Dumiretso na ako ng upo sa tabi ni Daddy para maumpisahan na ang meeting. So, as I've said, when is the wedding? Tanong ni Mr. Sanchez habang magkasalikop ang dalawang palad sa mesa at nakatingin sa akin. What wedding? Nalilito kong tanong. Mr. Sanchez, wala pang alam ang anak ko at ngayon ko palang sasabihin kaya sana'y respetuhin natin kung ano man ang magiging desisyon niya. Paliwanag ni Dad at hindi lang kay Mr. Sanchez, pero sa iba pang kasama namin ngayon sa conference room. Naguguluhan naman akong tumingin kay Dad nang bumaling ito sa akin. He's Mr. Arturo Marquez with his daughter Ashley Marquez. He's our new investor and a big investor too. Turo nito sa mag-ama na magkatabi na nasa kabilang dulo ng long table, na hindi ko napansin nang pumasok ako. Akala ko'y mga stockholders lang ang kasama namin dito. It's nice to meet you, Mr. Gabriel Del Socorro. I'm really willing to invest in your company, but I want something in return. Masayang sabi nito habang ang anak naman nito na babae ay nakayuko lang. I want you to marry my daughter to Sa gulat ko'y napatayo ako sa upuan. Hindi niya natuloy natapos ang sasabihin niya. What? Why would I agree with your plan? A lot of investors also offer to invest in our company, but no one tries to offer their money with their daughter. Napatayo na rin si Dad sa tabi ko't inakbayan ako. I'm sorry everyone. As I've said earlier, hindi ko pa to nasasabi sa anak ko. Mind if we go outside to discuss this? Kalmadong tanong ni Dad. Agad namang nagsiiling ang mga stockholder na halatang hindi nagustuhan ang sinabi ni Gabriel. Inakbayan ako ni Daddy para siguro kumalma ko bago kami lumabas na dalawa. Hindi tinanggal ni Dad ang pagkakaakbay niya sa akin kahit nang makarating na kami sa office niya. Don't tell me, Dad, na pumapayag ka sa offer nun. Inis kong tanong sa kanya habang nakapamaywang. Calm down, Gabriel. He offered me money that is enough to build another chain of hotel and restaurants around Visayas. We need it, son. Dahil kung hindi ay, hindi malayong mawala tayo sa business industry. Dahil sa mga kakompetensya natin. Malaki na ang isinakripisyo ng Del Socorro Corporation para pabayaan lang. Mariing paliwanag nito. Wala na ba talagang ibang paraan? Magkano bang inoffer niya? Matigas kong tanong. 500 million pesos, Gabriel. Kahit maganda ang takbo ng company natin, hindi natin kayang kumita ng ganun kalaki sa loob ng ilang taon. Marami ring gustong maging investor siya sa business dahil maganda siya kasosyo sa negosyo. Eto na nasa harap na natin ang palay, kailangan na lang nating tukain. Mariing sabi ni Dad para maliwanagan ako. But why he wants me to get married with his daughter? Kailangan ba talaga yon? Nakasapo sa ulo kong sinabi. Ayokong ikasal, Dad. That's what Mr. Marquez wants. He wants to secure the safety of his investment with our company through his daughter that the stockholders agree with. Mahinahong sabi niya. Kilalang kilala na ang company natin sa business industry. Bakit magdududa pa siya? Nauubusan ng pasensya kong tanong at naupo sa sofa malapit sa office table ni Dad. Sa laki ba naman ang balak i-invest ni Mr. Marquez ay wala siyang balak na mag-demand? Bukod pa ron ay sinisigurado lamang niya na ang perang ilalaan niya sa kumpanya dahil hindi biro ang ganun kalaking halaga. Paliwanag nito sa harap ko na nakaupo naman sa pang-isahang sofa. Napasabunot na lamang ako sa aking buhok
dahil hindi ko na alam ang gagawin. I'm shocked. I don't want to disappoint my dad. But how about my freedom and happiness? I'm still not ready for this. Mahina akong natawa. My fate is just the same with Cindy, I guess. When I agree with this offer, I won't have any chance to steal Cindy away from her fiancé anymore. Tumayo na ako mula sa sofa at napasuklay sa aking buhok at huminga ng malalim. Just tell me when there's already a settled date for my wedding, Dad. Pagkatapos kong sabihin yon, ay lumabas na ako ng office ni Dad para umuwi na. Nawala na ako ng ganang humarap sa mga stockholders. Pagdating ko sa parking lot ay nadaanan ko ang isang babae bago ko makarating sa sasakyan ko. Nilapitan ko ito at napansin kong may kausap ito sa cellphone katabi ng isang sasakyan. Napatingin naman ito sa akin at saktong binaba na nito ang tawag. Hi there, my soon-to-be wife. Sabi ko na puno ng pangiinsulto. Ha? Naguguluhan itong sinabi. Sigurado ako na siya ang anak ni Mr. Marquez. Ganitong-ganito rin ang damit at kulay ng suot ng babae kanina sa conference room. Happy? Masaya na ba kayo na papayag na ako sa kasal na yan? Napaatras naman ito sa sinabi ko at napasandalang likod sa sasakyan na malapit. Lumapit naman ako ng tuluyan dito at hinarang ang dalawa kong kamay sa magkabilang gilid niya. Kaya nakulong tuloy siya sa mga bisig ko at sa sasakyan. Tell me, why did you agree on that marriage? Napapikit naman ang dalaga at yumuko. Natakot yata. I can't disagree with my dad, Mr. Del Socorro. I can't do anything to stop him. So please, go away. I'm leaving. Uwi ka nito sa mahinang boses habang nauutal. Umaarte pang inosente. May kulurin to sa loob. Nagpapakabait lamang to para akalain kong mabait siya at para hindi ako umatras sa kasal. Sigurado ko na isang kagaya niya na anak ng mayaman ay mahihilig sa mga party at disco. Hindi niya kayang pantayan si Cindy. What a great actress we have there, my fiancé. Sa mga susunod na araw, mas galingan mo pa para makumbinsi mo pa ang mga stockholders at si Dad, ha? Pagkatapos kong sabihin yon sa kanya, umalis na ako sa harap niya at pinuntahan na ang aking sasakyan. Ashley's point of view. Ashley, your mom is already there in the restaurant. My dad said while holding his phone. We're sitting beside each other while watching for Mr. Dennis and Gabriel Del Socorro. Umalis kasi sila nang malaman ng anak ni Mr. Del Socorro ang balak ni Daddy. Marahil ay nag-uusap ang mag-ama sa labas. Dad, I don't want to be rude with the stockholders. I said calmly. Hindi naman ako pwedeng basta-bastang umalis dahil in the first place ay ako ang pinag-uusapan dito at ang anak ni Mr. Del Socorro na balak ipakasal sa akin. Tumingin naman si Daddy sa mga stockholders na may kani-kaniyang pinag-uusapan nang makaalis ang mag-amang Del Socorro. Don't worry, I'll excuse you. Just don't make your mom wait. You'd two been planning to dine out for almost a week, so now you go. He said emotionless. Tumayo ako at binitbit na ang maliit na bag na dala ko. I am sorry everyone, but my daughter have to go somewhere else. Sa ngayon, ako na lang munang haharap sa inyo. Pukaw ng pansin ni Dad sa kanila. Agad namang nagsitayuan ng mga ito kaya kahit papano'y nawala ang kaba sa puso ko. Nakayuko akong lumabas ng sinasabing conference room at dali-dali akong nagtungo sa elevator dahil baka mamaya ay biglang lumabas ang mag-amang Del Socorro sa office ng mga ito na nasa floor din na to. Pagkapasok ko sa elevator ay walang tao kaya naisip ko na naman ang nangyari kani-kanina lang sa conference room. Galit at gulat ang nakita ko na emosyon ng anak ni Mr. Del Socorro. Ako rin na may ganoon ang reaksyon ko nung unang sinabi sa akin ni Dad ang tungkol sa arranged marriage na yon. But unlike him, I didn't let my father hear my opinion.
Napakuyom na lang ako ng kamao sa pagpipigil ng galit ko nung mga oras na yon. I grew up like this, a robot, kinokontrol ng lahat, walang sariling desisyon. Pati ang pagpayag ko sa kasal na to'y dahil sa kagustuhan ng daddy ko. What he wants, what he gets. I can't complain dahil wala rin namang mangyayari. At the end of the day, he's still the winner. Para saan pa kung makikipag-argumento pa ako? Wala rin namang patutunguhan at magpapagod lang ako. Napag-isip-isip ko rin na makakalaya na ako kapag nag-asawa na ako. Dahil ang mag-asawa'y nagbibigayan ng desisyon at baka kapag naging mag-asawa na kami ni Gabriel, ay may laya na akong maghayag ng desisyon ko. Yun lang naman ang gusto ko eh. Kalayaan na simula pagkabata ay hindi ko nakuha. Many children envy me because of my life. Yes, I have a golden spoon in my mouth, but I'm like in a prison in my own mansion. Yung kahit nasa labas ako'y pakiramdam ko, may kadenang nakakabit sa katawan ko at nagpapaalala sa akin na hindi ako malaya. Mas gugustuhin ko pang mamuhay ng simple, basta may matutulugan, makakain at masisilungan kapag may problema. I don't want to be controlled anymore. I am tired and sick of it. Since I was a child, I always obey my dad wants. Gawin mo to. Gusto ko to ang sundin mo. Sa akin ka lang makinig. Pagbukas ng elevator ay dire-diretso na ako hanggang sa makarating sa parking lot. Saktong naglalakad ako papunta sa sakayan nang tumawag si Mommy. Sinagot ko ito habang naglalakad. Hello Mom, I'm on my way. Sorry if you have to wait. It's okay sweetheart. Kararating ko lang din dito. Kamusta ang meeting? Just like me, my mom has a very soft voice, and I'm pretty sure I got it from him. It's okay Mom, although Mr. Del Socorro-san was shocked because he doesn't have any idea about the marriage thing. Nang makarating ako sa tapat ng sasakyan namin, ay hindi muna ako pumasok sa loob at hinayaan ko munang mag-usap kami ni Mom sa cellphone. I am sorry sweetheart if Mommy can't do anything to stop that deal. You know naman na gagawin ko ang lahat para sa'yo anak, pero masyadong matigas ang ulo ng dad mo. If there's one person that never controlled me, that is my mom. Always my savior and my angel in disguise. Siya ang laging nagpapatahan sa akin kapag umiiyak ako. Siya ang laging kumakampi sa akin kapag may gustong ipagawa sa akin si dad na labag sa loob ko. Kahit siya'y hindi gusto ang desisyon na magpakasal ako. Pero this time, wala siyang nagawa para mapigilan niyon. May sinasabi pa si Mommy sa tawag ng mapansin kong may lalaking papalapit sa akin, si Gabriel. Don't worry too much Mom, I'm okay. Sige na, I'll hang this call up. Papunta na ako riyan. Sige sweetheart, take care and I love you. And after that line ended, Hi there, my soon-to-be wife. sabi nito ng nangaasar. Ha? Naguguluhan kong sabi. Does it mean that fast? Nakapagdesisyon na siya ng ganun? Happy. Masaya na ba kayo na napapayag niyo ako sa kasal na yan? Napaatras naman ako sa sinabi niya at napasandalang likod ko sa sasakyan namin. Lumapit naman ito lalo sa akin at iniharang ang dalawa niyang kamay sa magkabilang gilid ko. Tell me, why did you agree on that marriage? Napapikit naman ako at yumuko. He's harsh and rude. Pareho sila ni Daddy na hindi muna iniisip ang mga sasabihin bago magsalita. I can't disagree with my dad, Mr. Del Socorro. I can't do anything to stop him, so please go away. I'm leaving. I said in a very soft voice while stuttering. What a great actress we have there, my fiancé. Sa mga susunod na araw, mas galingan mo pa para makumbinsi mo pa ang mga stockholders at si Dad ha. Pagkatapos niyang sabihin yun ay, umalis na rin siya.
Ako naman ay sumakay na sa aming sasakyan at nagpahatid na sa restaurant kung nasaan si Mommy. Hold on tight, Ashley. This will be the start of your long ride. Brace yourself. You can do it for your freedom. After I ate lunch, ay gumayak na ako dahil bala kong dumalaw sa bahay ni Gabriel. Actually, this will be the second time na dadalaw ako sa kanila. Nung pumunta ako ron last day, ay hindi ko naman siya naabutan. Pero okay lang din naman. Kaya lang ay siya talaga ang sadya ko nun. Pagkatapos kong maligoy isang white short at sleeveless crop top na royal blue, ang kulay ng sinuot ko dahil mainit naman. Hindi na rin ako ganoong naglagay ng makeup dahil may magagardening lang naman ako sa kanila. Nung dumalaw kasi ako ay walang kabuhay-buhay ang bakuran nila, kaya nagpresenta ko na mag-gardening. Nung unay ayaw pa akong payagan ng mga kasambahay dahil mainit daw. At iutos ko na lang daw sa kanila pero humindi ako. I love gardening so much. Gusto ko ng palaging nagtatanim, lalo na ng mga ornamental plants. Pagkababa ko galing sa kwarto ko'y, saktong 2:00 na pala ng hapon. Pumunta muna ako sa likod ng mansyon namin, kung saan may pool, bago ko tuluyang umalis. Naabutan ko sila Mang Javier at Manang Olivia, na inaayos ang mga dadalhin ko rito. Mag-asawa sila na parehas nagtatrabaho sa amin, at nasa mid-40s na rin sila pareho. Nilapitan ko naman ang mga ito para silipin ang mga dadalhin ko. Ma'am, okay na po ang mga paso, pataba at lupa na may ornamental plants. Sabi ni Manang nang makita ko nitong papalapit. Mabuti po kung ganun, ay yung mga gagamitin ko po sa pagtatanim, nasa na? Tanong ko habang iniisa-isa ang mga dadalhin ko. Nasa kotse na po, Ma'am Ashley. Nauna ko na pong ilagay. Sagot naman ng asawa nito. Good. Itong mga to pwede na ring dalhin sa kotse. Nakangiti kong sabi sa kanila. Sigurado po kayo, ma'am. Wala na pong idadagdag. Paninigurado ni Manong Olivia. Okay na po yan. Salamat po sa pag-aayos. Sabi ko't pumasok na muli sa mansyon, habang si Mang Javier ay nakasunod naman sa likod ko, bit-bit ang mga dadalhin. Dumiretso naman ako sa kusina para kunin ang pinaluto kong baked mac. Dadalhin ko kasi yon para may pasalubong ako sa mga tao ron. 5 lang naman ang nakatira sa mansyon ni Gabriel. 3 kasambahay, 1 guard, at si Gabriel mismo. Silang 4 lang kasi ang naabutan ko sa bahay. At sabi sa akin ng isang kasambahay ay hindi na raw sila makapaghintay na maikasal kami ni Gabriel para may kasama naman sila sa bahay na iba. Buti nga't mabilis ko silang nakapagpalagayan ng loob. Wala naman akong taong naabutan sa kusina pagpunta ko. Pero yung pinaluto ko'y nakalagay na sa container at dadalhin na lang. Binitbit ko na ito at nang makarating naman ako sa sala, ay kinuha ko naman ang maliit kong bag at saka lumabas na ako ng bahay. Pinagmaneho ko ni Mang Javier papunta sa bahay nila Gabriel at susunduin na lamang niya ako mamaya kapag magpapasundo na ako. Habang nasa daan ay tinext ko ang isang kasambahay ni Gabriel para sabihin sa kanya na papunta na ako. Pagkatapos mailapag ni Mang Javier ang huling plastic na naglalaman ng pang-gardening, ay nagpaalam na rin itong aalis. Pinapasok naman kaagad kami ng guard ni Gabriel sa gate, kaya tuloy-tuloy na akong pumasok sa loob ng mansyon. Naabutan ko naman ang 3 kasambahay na namamahinga at nanonood ng TV sa sala. Hi! Masaya kong bati sa kanila. Sabay-sabay naman silang tumingin at lumapit sa akin. Naku, Ma'am Ashley! Namiss po kita. Natutuwang sabi ni Judy, ang pinakabatat nasa mid-20s pa lang. Ako na po ang magdadala nito sa kusina, ma'am. Sabay abot naman ni Ate Michelle sa dala ko. Iniabot ko naman sa kanila nang nakangiti. Sige, salamat. Kumuha na lang kayo hanggat gusto nyo. Sabi ko't umupo sandali sa sofa. At ang 2 naiwang kasama ko'y umupo na rin. Ma'am, ano po yung mga dala nyo na yan?
Tanong ni Manang Trining na nakatingin sa mga gamit na pang-gardening na nasa may gilid ng malaking pinto. Mag-gardening po sana ako ulit kaya po nagdala ako ng mga gagamitin. Tumango naman ito at hindi na nagtanong pa. Ano kaya ang kahihinatnan ng pagsasama ni Gabriel at Ashley sa iisang bubong kung wala naman silang pagmamahal sa isa't isa? Abangan sa susunod na kabanata. Maraming salamat po.